Mga ka-RSP, sa episode natin ngayon, tatalakayin natin ang isang seryosong isyong patuloy na kinaharap ng bansa. Itong money laundering o ang paglilinis ng illegal na pera. Paano nga ba ito nangyayari? At ano ang mga legal na aspekto sa likod nito? Of course, ngayong umaga makasama niyo po ako muli upang ipaliwanag kung paano gumagana ang money laundering, ang mga paraan kung paano ito nahuli ng batas, at kung ano ang mga epekto nito sa ating ekonomiya at lipunan. At Atty. Roel Ilagan, magandang umaga. Welcome muli sa Rise and Shine Magandang Pilipinas. umaga. Ano ba itong money laundering? Naglalaba ba tayo dito? Okay, money laundering, as defined by law, is committed when the proceeds of an unlawful activity is being undertaken to make it appear that it came or originated from a legal or a lawful means. Ano ang mga example ng money laundering ang pwede nating makonsider as money laundering? Okay, money laundering, ang isa pinakasikat dito ay yung smurfing. For example... Smurfing? Yes, Okay. smurfing. For example, nanalo ka ng 5 million pesos from illegal gambling. Okay. Of course, hindi mo ipapasok yung buong 5 million sa bangko kasi pwede siyang i-report na suspicious transaction. Ang gagawin mo, yung 5 million, i-deposit mo yon on different dates, pwedeng sa iba-ibang account, para hindi ka mag-report. So that's one form. Okay. Meron din yung mga cash-intensive businesses. For example, yung mga businesses that will require a lot of cash. Halimbawa, car wash. Di ba? Pag car wash, cash yung binabayad. Okay. So minimix yung mga proceeds from illegal activity doon sa business na yun kasi hindi mo na mamamonitor yun eh. Okay, so yung mga nakikita ko online or natin online na mga sandamakmak na pera kung ilalagay sa bangko ng isang politiko, halimbawa puro cash meron siya, may picture eh. So kapag iba't ibang bangko yon, pwedeng money laundering yon? Kasi sa batas natin, pagka yung transaction is more than 500,000 pesos, automatic nire-report yun. Okay, dapat So, may documents. Nire-report ng bangko yon Okay. sa AMLC, Anti-Money Laundering Council. Kaya ang ginagawa nila para hindi ma-report, hindi nila dideposit yung 500,000 pesos Okay. ng isahan. Kumbaga pwedeng sa ibang araw, sa iba-ibang account para hindi ma-monitor basically. Attorney, paano naman yung mga negosyo na wala namang pumapasok dito pero for the last 10 years andito? Yes. Okay. Madaming ganyan. Yung mga businesses, for example, restaurants. Makikita nyo, parang wala namang kliyenteng kumakain dito. Kahit bakit yung pandemic, buhay pa rin hanggang ngayon. Maaring, ang ginagawa nila is naglo-launder sila ng pera just to justify na meron silang legitimate business para makapagpasok ng pera at malinis nila yung pera from illegal means. Okay, should I ask this question? Ito ba ay crime agad or up to what extent that anti-money laundering would be considered as crime? It is a crime, Okay. of course, because these proceeds came from an unlawful activity. Okay, ayun. Kaya kung makikita nyo, yung mga nangyari ngayon sa investigation regarding ghost projects, yung money or proceeds from them, Okay. ang ginagawa ngayon ng government is to freeze the accounts of those involved in those illegal transactions. What happens pag fini-freeze yung account? And when dapat i-freeze ang account ng isang tao involved in anti-money laundering? Okay, similar to what is happening now, ang ginagawa ng government, since na-establish na yung mga pera na to galing to sa mga illegal activities. So, Okay. nag-file sila ngayon sa Court of Appeals ng freeze order para yung accounts and other assets ng mga taong involved dito will be frozen in favor of the government later on. And then after that, magpa-file sila ng civil forfeiture case and yung mga cases na kung saan sila sangkot. Ano mga unique schemes na ginagawa ngayon para makalusot or not really makalusot? Siguro dapat tanongin ko, ano yung mga schemes na ginagawa na pangkaraniwan na ngayon sa mga tao into when it comes to anti-money laundering? Okay, one is meron silang front basically. Okay. Either a business o kaya gagamit sila ng mga existing businesses na medyo sikat. Kasi Okay. pag sikat na yung business, ibig sabihin, ang daming transactions, Oo. di ba? So yung mga may pera na galing sa mga illegal activity, either ipapagamit nila doon sa mga legitimate businesses na sikat para hindi naman maki-question. Kasi sikat sila, madami silang businesses. Oo, may nauubo na sa studio. Sino kayo pinaparinggan ito? Baka involved yun sa money laundering at baka makasuhan. May kakilala siya may anti-nagmano. Okay, that's one. Another is? Madami din transactions kasi halimbawa, kaya sinasabi ko, dapat mag-ingat tayo kung ipapagamit natin yung mga accounts natin, yung personal details natin. Kasi yung iba, syempre, ayaw nila silang mahuli, gagamit ng ibang tao. Different accounts. Different accounts or ibang entities. Nako po. Doon nila ipapadaan yung pera.
Okay, what could be the fine or ilang taon pwede makulong ang isang taong involved sa anti-money laundering? There's imprisonment, at Okay. least 7 years, and of course, may bayad din ng fine. Malaki yung bayad sa fine. Depende sa kung ano Depende. examination ni judge. Yes. Oh. But without prejudice also, pwede silang kasuhan for the crime na kinumit nila. Okay, this is very relevant in today's time. We wanna ask, kailan ba dapat fini-freeze ang account ng isang taong involved sa anti-money laundering? So kung mapuprove mo naman na yung pera na yon came from an unlawful activity, mapuprove mo yun sa court, then yung bank accounts, pwede siyang maging subject ng freeze order. Okay. And then, during the freeze order naman, I mean, So not necessarily ma-found na guilty, tsaka palang i-freeze? yes, hindi. Okay. Kasi during that period, pagka na-issue na yung freeze order, magkakaroon ng hearing. Okay, basically doon sa hearing, i-determine kung extend ba yung term ng freeze order, and then after that, magkakaroon ng civil forfeiture case na ifa-file yung government. Doon magkakaroon ng hearing talaga kung yung pera na yon is ibabalik sa government. Kaya pala, kapag ikaw ay may personal bank account, they're asking you kung anong perang pumapasok dito. Yes. Tapos, kahit savings account or payroll account, ilang beses ka nakatanggap. Kasi anything more than that, like for instance, if I'm not mistaken, sa isang green bank, no, if you have a different company, kailangan another bank na may applyan mo. Yes. Ganun Yun pala yung KYC, siya. know your customer. So, Okay. required yung banks to do that, to conduct due diligence. Lalo na pag magde-deposit ka ng malaking account, tatanungin, saan po nyo gagamitin yan? Kailangan po namin ng proof for saan transaction nyo gagamitin yun. Okay. Ayun. We have the Anti-Money Laundering Council. Ano ang kanyang gampanin when it comes to cases like this? So, the Anti-Money Laundering Council is the main agency. Okay. So, sila yung nagmamonitor ng mga reported transactions involving money laundering. They're also very active in cases, prosecuting cases in violation of the Anti-Money Laundering Act. Okay, paano tayo makakaiwas sa anti-money laundering? Unang-una is mag-ingat. Okay? Huwag nating hayaang gamitin yung accounts natin. Alam natin, minsan wala man tayong motibo manloko, pero minsan sa pangangailangan din, di ba? Pero alamin natin, lalo na sa nangyayari ngayon, na there's criminal liability. So mag-ingat tayo at lagi nating tandaan, maari yung pera, linisin, pero yung dangal mo at yung konsensya mo, hindi yun nalalabahan. Okay. Nakapaglaba ka na ba ng pera, attorney? Hindi, wala nga. Bawal. Walang cash, pero marami sa bangko. Ay, nako na pa. I invoke Medyo my na right caught up against, self-incrimination. On that note, maraming salamat at Attorney Roel sa pagbabahagi na yung kalaman at malinaw na paliwanag tungkol sa money laundering. At para sa ating mga ka-RSP, mahalagang maging handa at maalam tayo sa mga isyong tulad ng money laundering dahil malaki ang epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil sa dulo ng lahat, ang tanong ay dapat, legal ba?